naman. Huwag ka ma-conscious, ha? Nanonood sa atin ngayon sina Chris Chu, sina James Yap, sino pa ba? Sina Robert Jaworski. Salamat sa pressures, no? Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes at 3 ng Setyembre taong 2013. Sinushortcut mo na. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Keisha Hadidi. Malungkot ka? Malungkot? Hindi ako malungkot. PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. 16th-seeded tandem nina Pinoy Netter Trent Uwe at Dominic Inglot ng Great Britain. Pasok na sa 4th round ng men's doubles event ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Title unification bout nina Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio at interim titleist Carlos Buitrago ng Nicaragua. Itinakda na sa Nobyembre 29 sa Dubai, UAE. Solo leadership sa elimination phase ng season-ending PBA Governors Cup. Pag-aagawan ng Petron Blaze Boosters at Paracobo Energy Kulang ngayong gabi. 9-time NBA All-Star point guard Gary Payton. Formal nang iluluklok sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame sa Springfield, Massachusetts sa darating na linggo. Swede barbuster Henrik Stenson namayani sa $8 million Deutsche Bank Golf Championship sa Norton, Massachusetts. At leaders jersey ng 2013 Spanish Vuelta Cycling Classic. Muling napasa kamay ni American rider Chris Horner sa ikalawang pagkakataon. Keisha, kakapanood kay Wally yung Martes. Yan po ay mga headlines pa naman. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Buhay na buhay po ang title bid ng tandem ni Pinoy Netter Trent Uwe at Dominic Inglot ng Great Britain sa men's doubles event ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Kagabi ay na-upset ng 16th-seeded duo ang 3rd-seeded Spanish pair ni Marcel Granollers at Mark Lopez, 7-6 at 6-love, tungo sa pag-abante sa 4th round ng season-ending Grand Slam tournament. Inanggin po ni Uwe at Inglot ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago nila na-break ng 3 beses ang kalaban sa sumunod na set. Target po ng partnership ni Uwe at Inglot na makapagsubi ng kauna-unahang Grand Slam doubles trophy. Sa boxing, dahil matagal nang naghahamon ng rematch, pinatulan na ng kampo ni Nonito Donaire Jr. si former 3-division world champion Vic Darchinyan. Sa Nobyembre 16 sa American Bank Center sa Texas ang 10-round non-title bout ni Donaire at Darchinyan. Mahigit 6 na taon matapos na patulugin ng Pinoy hard hitter sa 5th round ang Australian rival. Ang kabuuang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Naniniwala ang kampo ni Nonito Donaire Jr. na kailangan pa din ng Filipino Flash ang isang rematch kay Australia-based Armenian multi-division world champion Victor Shinyan. Ito ang paliwanag ng American manager ni Donaire na si Cameron Duncan sa isang overseas telephone interview ng PTV Sports. Ayon kay Duncan, matagal na umulong hinahamon ni Shinyan si Donaire sa isang rematch matapos na manaig ang Las Vegas-based Filipino boxer sa kanilang unang laban noong 2007. 5th round technical knockout ang naitala ni Donaire laban kay Darchinyan sa kanilang world flyweight title fight 6 na taon na ang nakalilipas. And even saying, that's a chance to revenge his defeat. So I think it's a very interesting fight. I think it's interesting. It's what I think. I think it's a fun fight. Sa panig naman ni boxing analyst attorney Ed Tolentino, may jamba pa din si Darchinyan kahit na sinasabing nalipasan na ng taon ang boxing skill ng Southpaw banger. On skill level, talagang malayo itong Darchinyan. So he's looking at a lucky punch, at a big punch, at the possibility of Donaire being not the same fighter anymore. So ito ang mga bentahe ni Darchinyan dito, hoping that he can cash in, na kahit paano, he can roll the dice,
in this very huge gamble he is taking against Donaire this November. Ikinansa ng top rank ang Donaire Darshinian 10-round non-title fight sa November 16 sa American Bank Center sa Corpus Christi, Texas. Ito ang unang laban ni Donaire sa pool ng matalo ito kay Guillermo Rigondeaux ng Cuba sa kanilang 12-round World Super Bantamweight Unification match noong Abril sa New York. Main event ng nasabing card ang WBO featherweight title fight sa pagitan ng Mexican-American defending champion Mikey Garcia at challenger Roman Martinez ng Puerto Rico. Para sa Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, itinakda na po sa November 29 sa Dubai, UAE ang title unification bout ni na Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio at interim titleist Carlos Buitrago ng Nicaragua. Ito po ang kinumpirma ng World Boxing Organization sa kanilang recently concluded 26th Annual Convention sa Budapest, Hungary. Inaasahang mapupuno po ng aksyon ng 12-round title showdown ni Sabilio at Buitrago, lalo pat parehong kilalang hindi umuurong sa laban ng dalawang undefeated sluggers. Sariwa mula sa pag-ani ng 9th round stoppage victory kontra Mexican challenger Jorge Estrada sa kanyang first title defense noong Hulyo. Si Sabilio ay inaasahan pong mag-iensayo sa Ala Boxing Gym sa Cebu sa ilalim ng pamamatnubay ni Chief Trainer Edito Villamor. Sa kabilang banda, si Buitrago naman po ay nagsimula ng magpapawi sa Nicaragua 2 buwan bago na maagaw niya ang interim title mula kay Julian Yedras ng Mexico. Aakyat ng ring si Sabilio, bitbit ang impresibong record na 23 wins, 12 by knockouts, habang ipaparada naman ni Buitrago ang equally impressive tally, 7 victories, 16 via stoppages. Lipa tayo sa professional basketball. Solo leadership sa elimination phase ng season-ending PBA Governors Cup ang pag-aagawan ng Petron Blaze Boosters at Barako Bull Energy Cola ngayong araw. Tanga ng 4-game winning streak, makakatapat ng Petron sa curtain racer sa Big Dome ang Barako Bull, na galing naman sa 3 magkakasunod na tagumpay. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Dennis Principe. Masusubukan ng tunay na galing ng Barako Bull Energy Cola sa pagsagupa nito kontra isa sa mga tournament favorites ng kasalukuyang PBA Governors Cup. Ilang minuto mula ngayon ay kakalabanin ng Energy Cola ang league leaders Petron Blaze Boosters sa first game ng maaksyong doubleheader sa Araneta Coliseum. Nakakapagtala na ng 3-1 win-loss record ang Barako, ngunit ang 3 teams na tinalo nito na Meralco, Ginebra at Air 21 ay may kasalukuyang combined record ng 4 wins at 9 losses. Ang Petron ay nasa ibabaw ng team standings na sa kanilang current slate. Sakaling manalo ang Barako ay aagawin nito ang liderato sa team standings. Well, kami naman, actually, we're doing good naman. So, ang ang preparation namin is to continue to believe the system, Tapos yung execution namin defensively against this team, may konti kaming adjustment. So, hopefully, we can salvage a W again, diba? Samantala sa second game ay paborito ang Commissioner's Cup champions Alaska Aces laban sa inconsistent Meralco Bolts. Ngunit may pag-alinlangan si Aces coach Luigi Trillo sa laro mamayang gabi kahit na nakapagtalaan sila ng back-to-back wins sa unang 3 games nila ngayong conference. But we were lucky with the scheduling that he never comes back-to-back. And they're coming off that tough game, so their legs aren't there. Baliktad naman come Tuesday, we're gonna be the tired team against Meralco naman. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, posibleng ma-sideline naman sa nalalabing bahagi ng elimination round ng PBA Governors Cup si Barangay Ginebra San Miguel Power Forward Japeth Aguilar. Japeth, gandang hapon sa iyo. Salamat sa panonood. Ito po'y matapos na lumabas sa resulta ng MRI scan na nagtamo siya ng strained MCL sa kanyang kanang tuhod. Sa kabila po nito, optimistiko pa rin ang 6'9" Pampanggenyo dribbler na magagawa niyang magbalik aksyon sa susunod na 2 linggo. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Bagamat pinagpapahinga ng 1 buwan sanhi ng strained MCL sa kanang tuhod, gustong magbalik aksyon agad sa susunod na 2 linggo ni high-flying forward Japeth Aguilar para makatulong sa kampanya ng Barangay Ginebra San Miguel sa season-ending PBA Governors Cup.
Ang crowd favorite squad ay kasalukuyang nasasadlak sa share of 8th to 9th places sa standings. Matapos na lumasap sila ng 99-102 heartbreaking loss sa kamay ng Alaska Aces noong isang gabi. Pero ayon kina player agents Matthew Manotok at Marvin Espiritu, sinabihan naman nila si Aguilar na sundin ang pattern at huwag isakripisyo ang sariling kalusugan. I think he also understands that, when the time comes, he's not going to rush it. But I mean, that's what he's saying, is that he wants to come back in 2 weeks. It was literally more like a little to 2 weeks or something like that. Gusto nga 2 weeks lang eh. Sabi ko naman, yung importante, 100% pa. Diba? Don't rush things kasi Ginebra naman is not rushing you, no? Take your time, let it heal, yung normal healing niya. Gayunpaman, naniniwala si Manotok na sa taglay ng youthfulness ni Aguilar, posibleng maging maikli ang recovery period ng kanilang prize dribbler. He thinks he'll be okay. Pero, and yun nga, tapos initial, of the MRI, naman. So, tingnan natin doon. Ang 6'9" na si Aguilar ay maswerteng hindi nagtamo ng punit sa right MCL matapos na aksidenteng bumaksak sa sahig habang nagtatangkang mag-dunk sa laban kontra Barako Bull Energy Cola noong Biyernes. Para sa sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, handa si Ateneo Blue Eagles head coach Bo Perasol na mag-issue ng public apology sa lahat, pero hindi sa isang fan na nag-alipustadi umano sa kanya. Ito ang matigas na pahayag ng dating Powerade Tigers mentor 2 araw matapos na suguri niya ang isang di umano'y maangas na fan ng UAAP arch-rival na De La Salle Green Archers. May report si Ms. Melissa Lapira ng University of Caloocan City. Humingi ng paumanhin sa Ateneo de Manila University Management at kay sports patron Manny B. Pangilinan si multi-titled coach Bo Perasol. Ito'y kaugnay ng ginawa niyang pagkompronta sa isang fan ng arch-rival na De La Salle University Green Archers sa UAAP men's basketball game noong isang gabi. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na iwasan ni Perasol na maglabas ng hinanakit sa ginawang panlalait di umano sa kanya ng nasabing fan habang naglalakad siya papasok sa dugout ng Blue Eagles. Tapos na yung laro, pupuntahan ka ng isang kalaban at sisigawan ka doon sa gilid. Sabi ko, ang taong gumawa nun, may hinahanap. You think that you can do the heckling, you have to be ready with its consequences, diba? Hindi naman tama na gusto mo manakit na hindi ka handa na masaktan. Pero inamin ng soft-spoken mentor na sa mata ng publiko ay hindi pa rin maganda ang kanyang inasal. Anyway, doon nga sa inasal ko, sinabi ko rin naman kay father, kay Boss MVP na sabi ko nga, kahit gaano man ka justified, sa tingin ko yung ginawa ko, hindi pa rin maganda. Kasi nga, dala-dala ko yung Ateneo, head coach ka ng Ateneo. Bala ka mag-sorry sa kanya, boss? May bala ka mag-sorry sa kanya? Not to him. No, not to him. To the public. No, hindi sa kanya. Bakit ako sorry sa kanya? That's what he was looking for. Sa kabila ng dinanas na 64-66 heartbreaking loss sa kamay ng Green Archers, nasa loob pa rin ng Magic 4 sa standings ang Blue Eagles na naghahangad na makapagsubi ng unprecedented 6 feet sa UAAP Men's Basketball Wars. Para sa PTV Sport, sa Lapira, University of Caloocan City. Samantala, tiwala po ang National University Bulldogs Pep Squad na maaagaw nila ang titulo ng UAAP Cheer Dance Competitions ngayong season mula sa perennial champion University of the Philippines. Ito'y dahil na rin sa haba ng kanilang preparasyon ngayong taon. Bukod pa sa hawak nila ang momentum ng kanilang title run sa nakalipas na National Cheer Dance Championships noong Marso. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Polishing of routine na lamang ang pinagdaraanan ng National University Bulldogs Pep Squad. Papasok sa final stretch ng preparasyon para sa kanilang misyon na maharbat ang korona ng UAAP Cheer Dance Competitions ngayong season. May 4 na buwan nang sumasalang sa dibdibang ensayo ang 25-man Bulldog Squad. Kaya naman naniniwala si Coach Jica Bernabe na mas may leeway na sila ngayong i-perfect ang bawat routine. Polishing na lang kami. Ready na rin kami ngayon and alam ko naman na lahat din ng team ngayon pinaghandaan din especially yung top 3
Naghahanda talaga sila. Dagdag pa ni Bernabe, smooth pero rugged ang kanilang inihahandang presentasyon. Hindi tulad noong isang taon kung saan dinaan nila sa sweetness ang kanilang performance. For this season kasi, last year, ang ginawa namin is very sweet. Like, it's, di ba, princesses, parang Disneyland. This time, kumbaga yung approach namin sa routine, very strong naman ngayon. Hindi na kami pa-sweet. Kumbaga, tinodo na namin lahat ng pwede namin ilabas na skill. Para hindi naman predictable yung NU. Para every season, may different flavors. At dahil na nga sa haba ng kanilang preparasyon, tiwala si Bernabe na magagawa nilang tuldukan ng 3-year title run ng perennial champion University of the Philippines PEP squad ngayong season. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, opisyal nang napabilang sa SEA Games-bound Philippine delegation ang National Women's Football Team. Ito'y base na rin sa pinakahuling talaan na inilabas ng SEA Games Task Force. May report si Ms. Cristabel De Leon. Labis ay kinatuwa ni National Coach Ernie Nieras ang pagkakasama ng Philippine Maldita sa SEA Games-bound Team Philippines. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni Nieras na isang mabagsik na National Women's Football Team ang makikita sa Myanmar Games dahil plano umano niyang pagsamahin ng mga pinakamagagaling na booters na lumahok sa AFC Women's Asian Cup qualifiers noong Mayo at ang mga sasabak sa Asian Women's Championship ngayong buwan. And the best of this group will merge with the best of the AFC group that participated in the AFC and that beat around 6-0. So we're going to combine that together for the SEA Game team. So the SEA Game team is going to be a very good team. But overall, you see that there's a lot of talent in women's football. We just have to figure out how to get them together. Samantala, patuloy na umaasa naman sa Philippine Football Federation Communications Head Ebong Hoson na mapapabilang rin sa Philippine delegation ng National Under-23 men's team kahit panalaglag ang koponan sa entry by numbers list na inilabas ng POC at PSC. Kwento ni Hoson, patuloy pa rin ang puspusang pag-iensayo ng mga junior Azcals kahit panalalagay sa balag ng alang ilang partisipasyon sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. So we're still very hopeful and we will continue practicing and moving forward with a lot of plans to prepare for the SEA Games. Kauna-unahang medalya sa football competitions ng SEA Games na aasintahin ng Philippine Malditas sa kanilang gagawing pagsuong sa hamon ng Myanmar meet sa buwan ng Disyembre. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, maaga pong naghahanda ang mga national athletes para sa kanilang partisipasyon sa mga paparating na Youth Olympic Games qualifiers. Sa lingguang PSA Sports Forum sa Maynila kanina, tiwala si Youth Olympic Games Assistant Organizer Nathaniel Tac Padilla sa kakayahan ng mga atletang Pinoy na makasungkit ng tiket sa mga qualifying games sa mga susunod na buwan. Ilan lamang ang sports na golf, tennis, boxing at taekwondo sa mga itinuturing ni Padilla na malakas ang Pilipinas. Naniniwala rin ang multi-titled national shooter na malaking boost para sa Team Philippines ang todong suportang ipinagkakaloob ni POC President Jose Cojuangco Jr. Sa Agosto po ng susunod na taon sa Nanjing, China, idaraos ang next edition ng Youth Games. Ang goal muna natin dito is to send the most number of athletes na pwede. And we will assess pagka malapit na yung Youth Olympic Games. That's the best thing that happen. Siya mismo ang mag-handle nitong YOG. Talagang makikita natin na talagang ano niya is talagang yung youth. Yung talaga ang priority nito. Punta naman tayo sa golf. Tatangkain ni veteran campaigner Tony Lascuna na mapahigpit pang lalo ang kapit sa liderato ng Philippine Tour Order of Merit sa gagawing pagdepensa ng titulo sa Southwoods Championship sa Carmona, Cavite simula bukas. Napagwagian ni Lascuna ang Kalatagan Challenge noong Mayo, pero buhat noon ay hindi na siya nakakopo ng titulo sa local tour. Sa kabila nito, naagaw pa rin ni Lascuna ang top spot ng Order of Merit mula kay teenage sensation Miguel Tabuena sa bisa ng kanyang 5 runner-up finishes sa mga nakalipas na yugto ng ICTSI Back Tour. Nakakalikom na si Lascuna ng total earnings na 1,232,332 pesos at hawak niya ang bentaheng 40,805 pesos na kita laban kay Tabuena. Papasok sa huling 5 yugto ng Philippine Tour ngayong season.
Sa cycling, magde-debut na po si reigning Ronda Pilipinas champion Iris Valenzuela para sa kanyang bagong koponan sa susunod na taon. Lumipat sa Philippine Army ang 25-year-old rider matapos na buwagin ang kanyang dating team na LPGMA American Vinyl. Para sa detalye, narito ang report ng aking sports partner na si Miss Keisha Halili. Mas binigyang halaga ni Bicolano rider Irish Valenzuela ang kanyang title defense sa Ronda Pilipinas sa susunod na taon kaysa sa partisipasyon sa Philippine Cycling SEA Games qualifier. Ayon kay Valenzuela, abalang-abala siya ngayon sa pag-aasikaso sa mga papeles at obligasyon sa Philippine Army na pagsisilbihan niya at kakatawanin sa 2014 edition ng Ronda Pilipinas Cycling Spectacle. Tuloy po sir, kaso kaya nga hindi ako nakapag-try kasi nasikaso ko ba sir eh. Kaya may nasikaso pa ako sir eh. Yung sa namin, sa kampo, kaya wala ako sa trial ngayon eh. Okay lang yan sir. Susunod na lang, LBC. Valenzuela ay napilitang lumipat ng koponan matapos na magpasya sina Congressman Arnel T. at businessman Eric C. na i-reassess muna ang LPGMA American Vinyl Squad. Makakasama ng 25-year-old Tabaco Albay Pride sa pagpadal para sa Team Philippine Army sina veterans Alfie Catalan, Merculio Ramos at Alvin Benosa. Gayon din ang mga bagitong sina Daniel Asto, Marvin Tapik at Kenneth Solis. Sa akin naman sir, basta pag mag-isaya na, pagbubutihin ko naman yan sir eh. Okay lang yun kasi kagaya nga dati, ganun din. Basta nasa mga na lang yun sir, nasa coach tsaka pag-training mo namin. Muna akong masasabi basta antay na lang natin pag-tingnan ng lawa sir. Ang 2014 edition ng Ronda Pilipinas ay sisikat sa ikalawang linggo ng Enero at ito ay babaybay sa mga lansangan ng Cebu bago lumipat sa Luzon Islands. At unang sa gitsit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Ka natatawa. Binubuli lang kita. Talaga? Pinuput kita on the spot. Pupunta kita on the spot. Okay. Wala ka nararamdaman. Ano? Susunod po ang inyong mga text, email, Facebook at Twitter messages. Yung mga kababayan po ni Keisha dyan sa Tagum City sa Davao. Padala niyo na lahat ng mga messages nyo, lahat ng gusto nyo itanong. Kay Snow, sasagutin niya yan lahat. Kung gusto nyo na ho siyang bawiin, sige lang ho, sabihin nyo sa amin sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Paul Artadi of the Meralco Bolts. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. Hi guys, and welcome to PTV Sports. I'm Nicole Ramos. Hi gals, my name is Dennis Principe. Dennis Bayola. Okay? So, for those who want to join us today... Okay now, go. For those who want to join us today... Ayos lang yan, Josh. Ayos lang yan, yes. For those who want to join us today in our conversation, makisali kayo sa aming usapan tungkol sa sports. All you have to do is follow us at facebook.com/pd4. You can also follow us at twitter.com/pd4sports. You can email us at pdvsports@mail.pdv.ph. And for those who want to send text messages, just type in radio space SR space name space message and send to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk Text and Sun users. Ayan. Sali na kayo. Okay. So, kwentuhan na tayo agad. Alam mo, Dennis, huwag ko kayo malito ngayon, ha? Kasi ilipat nyo saglit. Ilipat nyo sa 13. Yan, kapatid naman natin yun, di ba? Okay, lipat nyo. Balik. Balik. Ito yun. May PBA ngayon. Pero kasi naghahabol tayo ng schedule, di ba, Dennis? Dahil... Bukas meron ulit tayong PBA. Live ba ngayon sa... Hindi ko alam, live ba? Kasi... Alam mo, minsan live, minsan delay. Oo nga, hindi ko alam Pero pag dito sa channel po, ma-accommodate natin sila, Parating live yun. Oo. Pero ayos lang naman sa 13 din. Kasi kapatid naman natin yun, no? Di ba? Oo, syempre, 13. Sila... Pero Dennis, ikaw, matanong kita. Ito, Nicole. Gusto mong tabigan mo na ron, Nicole. Nicole. Ibubulok ko. Dito na mo. Out loud. Lakas sa mga out loud. How do you find the coverage, though? Dali. How do you find the coverage? I find them in 13. I find them always. But in province, I can find them. You can't find them. Oo, talaga din. Patay ka kay Boss Nito. Hindi, totoo naman di ba? Boss Nito. Then sir, meron mga nagtatanong, di ba? Like yung Pangasinan. Aking sinasabi.
makita. Bago na naman yung likod mo, pre, ha? Kahapon, mga building to, ha? Nalipat na oo. Oo nga, iba Ano naman. to? Ano ba yan? Iba naman ang background. Whoop! Ah, May mga ano? Baka mahulog ka. Ano tayo, monograms? Monograms yan, di ba? I see, Holocaust. Hindi, pag hologram, gumagalaw-galaw. ganun ba Monogram yan. Tama. Ano? Okay. So, Sige, balik tayo sa... Sabi nga ni Beck Labicilla, alam mo kinalaman? Okay, Ito, basa sa na. Facebook tayo, okay? From Jason Rubio, Sir Poging Snow at Poging Dennis, at Gandang thank Nicole, you. at Salamat. Keisha Halili. Keisha lang. Ano pa ba balita sa trade kay Kirby Raimundo at ilang weeks bago makalaro si Japet Aguilar? Thanks, pakibati po ang Taytay New Life Fellowship at ang Amen. lahat ng members ng Astig sa Barangay Ginebra San Miguel Group. Thanks po. Yan. Tungkol kay Kirby, hino-hold lang ng konti. No? Oh, hindi, pero last week, partner, to be sure, sabi, kailangan magnetic resonance imaging. Si Kirby. Kasi, wala nang injury. Klaro. Oo. Hindi, ang intindi ko, ito, atin-atin lang ko ito, ha? Ang intindi ko, Brad, parang kung matitrade daw si Kirby, daw, sabi sa akin ng aking mga kuliglig, parang gusto pa niya magpunta muna sa US, magpapagaling. Ngayon, sabi ng Meralco, sabi niya, paano yun? Nasama na si Jared, you know? Nasama na si Jared, tapos lalagyan pa kami rito may injury, paano naman kami? Diba? Ganon. Pero sabi naman sa MRI, no need. Oo nga, no need nga eh. Kaya nga, ando doon nga yung problema eh. Tapos ang isa pa doon, Brad. Ito pa, atin-atin lang kung ito, huwag kayong maingay, ha? Huwag niyo ibubulong kay Rehoble. Pre, yung Asi Taulaba, kasama yun eh, sa package eh, di ba, Nicole? Yes. Yung Asi, yung rights ko kasi niyan, playing rights in perpetuity, habang buhay, nasa Meralco Bolts. So, ang gusto ko na Meralco Bolts, iti-trade nila sa Air 21, no? Pero hindi nyo po pwedeng i-trade sa Ginebra o kahit sa San Miguel yan ng isang taon. Hindi pwede yun. Pwede ba yun? Di ba? Hindi, ganun nga eh. Ngayon, ito yung nangyayari, Brad. Sabi sa akin ulit, ha? Yung Kirby Raimundo, sige, iti-trade namin sa Air 21, pero hindi iti-trade dun sa Meralco ngayon ng isang taon. Gantihan, ano? Eh, gusto din ni, gusto na ni Coach Ryan yun. Di ba? Kasi isa sa mga nagbigay sa kanya ng championship, eh. Tsaka alam niya kung paano i-utilize yun, eh. Alam mo sabi ni Lito Alvarez. Ayun! Doon pumapasok ngayon si Boss. Alam mo Boss Lito Alvarez. Namin yan, ano? 1 year nasa amin si Asi, ano? Gusto ko yung laro ng bata na eh. 1 year Kirby. alam mo si Kirby. Bata pa yan, ha? 31 pa lang yan. 32 na. 31 pa lang yan. Magka-32. Tapos sabi nga ni... Alam mo kala mo, matanda lang. Sabi nga ni Boss Lito, yung bata na yan, si Asi, gusto ko, sir, 40 na, medyo may edad na pala. Ano? Hindi, sa ngayon po, naka-hold dyan. At ang totoo ng Brad, si Boss Robert, Boss Robert daw kasi lumabas sa media yung usapan nila. Ikaw lang naglabas na. Hindi ako, natulogan ko lang. O sige na. Naglabas na. From David Agero. Considered po ba na David ang sports? pangalan niya. Agero. Considered po ba na sports ang Sabong. Sabong. Ano yung sabong? Ano yung sabong? Hindi ko po alam. Sabong. It's the one that bubbles and has lather. Sasagutin ko na kaya comedy ko. Sabon yun eh. Kanyari hindi ko alam. Sabon yun. Horse racing. I know what horse racing is. Bakit po kasama ito sa sports section ng mga newspaper? Very awkward naman po. Ikaw sumagot, Dennis. Hindi kasi yung sabong, pag lumabas sa dyaryo, ayos. Ano yung ayos? Justify na lang natin. Kasi sports fighter tayo. Kasi yung sport aspect nung sabong is to... Yung thrill, yung breathing. Yung breathing actually. Hindi yung... Kasi yung fight itself, parang ano na lang yun eh. Para lang masabi kung sino yung magaling. Pero yung breathing part of sabong. Yung technique, yung style, yung philosophy. Paano mo... Para ka nag-aalaga ng boxer. Hindi, tsaka kasi, tandaan nyo, nasa result-oriented po yan. Tsaka dapat totoo talaga yung laban. Kung mapapansin ninyo, bakit yung wrestling hindi nyo binabalita? Kasi scripted yun eh. Scripted yun. Diba? Kasi, suntukin mo. Yung wrestling na... Kitag mo ko sa noo, kunyari. Kitag mo ko sa noo. Yung wrestling na yung mga Hulk Hogan. Hindi yung wrestling na... Yung WrestleMania. Yung WAP. Kaya nga entertainment yun. Yung mga... Ikaw si ano? Hindi, yung may mic... Sige, sikat na ano? May mic yung ilalim, di ba? Ganito yung mga wrestler. Sige, go. Ako? Baka tamaan ako yun. Walang control. Ikaw. Walang control yan. Totoo ako.
Medyo, kawawa ka pa. Medyo nalilate eh, di ba? Di ba, nakapasin nyo na? Tapos yung mga headbutt na gano'n, ano? Macho Man Savage. Ay, may tumatawag sa akin. Ay, si Jeda Manchas. Jeda Manchas, yung asawa ni Ronnie. Ay, lumipat na yung bulalohan. Oo, hindi pa nila nililipat. Basa muna. Sige, nabati mo na ba ako? Nilipat na nila eh. Ha. Watch ako ha. Ayan. Si Jeda Manchas, happy birthday. Basa na. Basa. Ako na, Dennis. Hindi pa ako nakakaganda eh. Pangalan tayo eh. Meron yung wrestler. Kalimutan ko yung pangalan. Elizabeth. Sino yan dyan? Yung ano? Yung parang Yosh ang dating? Yung wrestler? Sige na, basa na. Ito, Melvin Lumibao Magune. Okay, Idol Snow, tuloy po ba yung trade ng Ginebra at Air 21? Bakit hindi na lang po i-trade ng Ginebra si Kirby Raimundo kapalit ng rights ni Asi Taulava sa Meralco? Ganda pala ni Keisha Halili, Idol Snow. Of course. Magaling lang mo yung makeup artist namin. No? May maganda naman si Keisha, no? Ikaw talaga. Pero, halika, si Keisha. Nagtanggal ka ng mic. Halika dito. Halika dito. Ayan, pakita natin. Ang ganda ni Keisha, no? Keisha should sing. Kaya lang mo, May kaya lang. Kaya lang, ano middle name mo? Unsiano ba? Yung middle name mo? Hindi, taken na ba? Hindi, matanong ko ito. Maraming tatanong. May boyfriend na ba si Keisha, Lily? Ikaw lang yata nagtatanong eh. Hindi totoo. May boyfriend. May boyfriend na ba siya, Nicole? Ngayon? Si Nicole, since birth, wala pa to. Bakit gusto mong malaman? May yung tatay. Tinatanong yung mga fans. Hindi kaya! Kunyari, wala. Kayo nagbabasa ko. Pero kanina, Nicole, what were you whispering to me? I wasn't saying anything. Somebody who seemed to be interested. Sino na naman yan? Sige na. Magbasa na kayo. Yung tungkol parang na lang tayo na Joey De Leon, Butch Francisco. Ano na yan? Butch Francisco. Ito si Lolit eh, no? Okay. Pero yung sa trade, nasagot na ho namin kanina. Kasasagot lang namin, baka habang tinatype nyo, sinasagot na namin yun. Di ba, Keisha? Oo, totoo. Pwede yun. Okay. Anyway, so nasagot na ba namin? Yung tanong. Sumagot ka na Joey. Pang mga tanong, maraming nagtatanong. Si Ford, nasagot na. Hindi pa. Pipilitan talaga. Babalik mo ang PTV Sports makalipas sa ilang paalala. Alam mo, Kat. This is Mike Cortez. Make it a point to watch PTV Sports. Malawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Welcome back to iSports, everyone. Okay. Ayan. So, basa tayo ng mga text messages niyo. Ito, basa tayo. Ratsada tayo mga tatlo. Sige. Okay, ayan. Ako naman babasa. Hi, Poging Snow at Gwapong Sir Dennis at Sexy Ma'am Keisha at Cute na Nicole. Ask ko lang po, now, if saan nakakabili ng t-shirt shot ni Poging Sir Snow now sa mga mall, meron ba tinda niyan? Ayan. Saan daw nabibili yung shirt? Ay, ito, sorry ito. Sa @6man PH po ito. Yung tapos 6, tapos I, X, TH, tapos MAN, tapos PH. Para ayaw nilang pahanap. Okay. @6man PH po ito. Na maganda nga ito sa likod eh. Yung meron pa rito, ang mamatay ng dahil sa'yo. Galing, ganda. Very Filipino. Ano ito eh? Red. Maganda. Tsaka ano siya yung talagang pag sinuot. Kala ko yung sa FIBA. Basket. Hindi, rin to, pero related din ito. Nirelease nila ito bago yung FIBA Asia. Talaga? Nauna pa sila? Pero hindi siya Gilas Fan Gear. Yung Gilas Fan Gear, nakarelease na po bukas in Spain sa Tobis. Okay? Wala. Next. Okay, so pa. Ito si Marlon Castillo. Hi po, Sir Snow and friends. Ang ganda po ni Miss Keisha. Single pa po ba siya? Ayan, may nagtanong na. Japet, wag nang pilitin. Okay, yun si Japet kasi. Ay, nanonood pala si Japet sa atin ngayon ha. Salamat sa'yo, Japet. Sa kay Maika. Yan. At saka si Torned Tolentino nanonood ngayon. Tony, salamat. Yung tungkol kay Keisha, kung single po siya, kasi pwede ko kasi kayo bigyan ng example, no? Sakto-sakto. Sa bahay po nila, isang single tsaka isang double, no? Si Keisha tsaka si Tabel. So, yun yung ibang aspect. Grabe naman yan. Hindi, double. Si Tabel, dalawa na yung sweldo. Halos dalawa ng sweldo ni Keisha. Di ba? Hindi, ganito yan. Single ba o taken? Taken. Keisha. Keisha. Kasi may alam tayo na... Pwede ba kayo humabol? May alam tayo na hindi naman sila makaka-relate yung sasabihin natin. Keisha. Okay. Ito pa, next naman ulit. Puro si Keisha to Ang daking ng taga-Halili. Ito, Jeffrey. Bro Snow, maganda background nyo ni Miss Keisha Halili. Update nyo naman kami about Filipinos. Thanks. Okay.
Una yung background natin, bago. Pasalamatan natin si Direk Leo, tsaka si Jimmy, tsaka si Alex, tsaka sino yung isa? Dennis ba yun? Dennis, no? Yung pangalan ng natin sa graphics, sa likod. Galing. Ayan, galing. Tsaka, wala na ba iba dyan? Ito na, anyway. Update sa Philippine Volcanoes. Tabel! Si Tabel. Ano update kay Philippine Volcanoes? Halika rin, okay, sandali. Halika. Halika na. Sino kasi nakabit doon? Yes, so for sa Philippine Volcanoes, meron sila ngayong Asian Sevens na sinasalihan. So iba't iba tong mga Asian countries na kanilang paglalahukan. Back to the basics yun, Yes, no? back to the basics. And then, i-cover namin sila ngayong September 15 sa kanilang practice. So watch out kayo Yung that next week. tournament? Wala pa? Ang next tournament nila is, nasa Malaysia ngayon sila, ongoing. Okay. Then after that, may So, Thailand pa sila. Southeast Asian level, Singapore. yung nasa Malaysia. Southeast Asian level. Lahat na, hindi lang So, hindi Southeast sila Asia. bumaba sa Southeast Asia. From Hindi. world, medyo kinapos, bumaba sa Asian level. Oo, pero nakaabot naman sila sa world, mataas na din yun. So, ayun. Okay, thank you, Keisha. Bago ko umalis, ito pala, may announcement tayo. Direct, babasahin text, ha? Please support and join the Run for Phoebias, a run for a cause for the benefit of our Filipino ethnic community, September 14, 2013, Saturday, 5:30 a.m. at the Quirino Grandstand at the Luneta Parade Ground, Rizal Park, Manila. This is a project of the Phoebias College of Bible to generate more support for its Liwanag sa Kabundukan Scholarship Program, which educates and trains qualified ethnic community members so they can uplift their own people after graduation. Hindi ko naintindihan. Hindi, joke lang. You can download registration form or register online at www.phoebias.edu.ph. Ulitin ko po, www.phoebias.edu.ph, or you can call them at 445-5951. Again, 445-5951 for details and added information. Run for Phoebias, September 14, 2013, 5:30 a.m. at the Luneta. See you there! Batiin ko si Brother Joe Chua Sidenio. Okay? Okay, sandali. Ito naman. Ito, from G Dragon. Naglaro ba si Jason Cap Singapore Slingers? Shout out sa mga taga Tacloban. Dennis, Naglaro siya dyan, di ba? 2008. He was signed tapos before siya mag-PBA. Kasi Jason William mo ang ginamit niya ron. Jason William. Because yung kanyang passport. Yan, William. Alam ko, nagpa-draft po siya sa PBA nun eh. Tapos naglalaro siya at the same time sa Singapore Slingers. Tapos nag-usap yung talking text siya kayo. Ang umayos yan si Boss Danny. Dahil siya ang agent. Okay, basa tayo ng mga messages naman sa Facebook. Facebook naman, Nicole. Okay. Yan. Ito, from Severn Anyos. Good noon po. Ano po balita kay Kelly Williams po? Salamat. Nasa abroad pa siya, no? Malabo na bumalik. Pero lately, medyo active siya sa Twitter. Which means baka okay na because he nagpaalam sa talking text na papagaling because of his medical may siya issue. Rare disorder sa dugo. Sa dugo. Yung something. Kaya minsan humihina siya. Dati ba yun? Cytothrombocyte purpura. Ang hirap eh. Okay. Basta sa dugo. Yun na yun. Okay. Mga text ulit. Okay, text naman tayo. Okay. This one is from Seaburn. Of Los Baños, Laguna. Ano sabi ni Seaburn? Sino-sino po ang mga leading MVP contenders sa NCAA? Okay. Ayan, leading contenders. Napapanood mo ba to, Dennis? Lately, hindi ko masyadong nasusubaybayan at puro PBA tayo. But, Teka, alam ko na. May gagawin tayo. Hindi ko kasi namin no? Watch si Edward ng show mo. Taba mo daw. Oo nga, tumaba ulit ako no? Si Ate Rose Montreal to, nanonood sa referee number 18. Kayo, no? Kaya Rose. Ate Rose, kumusta ka na? Kasi siya, na-hospital yata siya kagabi, dinrive pa niya yung sarili niya. No? Si Edward naman pala, nanonood lang ngayon. Joke lang, kaibigan natin yan si Edward. Okay, may tatanungin ako si Coach Caloy. Tatawagan natin si Coach Caloy Garcia. Alamin natin yung pero alam ko si Almasan. Alam ko si Almasan ang isa sa mga leaders. Tapos, hindi ko kasi sure no? Pag collegiate kasi medyo may problema tayo with rights, kaya hindi ho namin masundan. No? Ito na. Coach Caloy, busy ka? Nasa TV ako. Ay, nanonood ka. Huli ko. Nakakonte ako. Nakikinig ka. Okay. Nakikinig ako. Alam mo na yung tanong. Hindi ko na.
Hindi, sino yung yung mga leaders? Contenders Oo. sa NCAA. MVP. Si Raymond Almasan. Sino pa? Sa'yo yun. Pogi ba yung coach mo? Homoroble. Ha? Si Hoble. Homoroble. Tapos si Homoroble. Arboleda yata. Uy. Arboleda ng Perpetuan. Homoroble, Homoroble. Ano ba yun? Paano? Homoroble? Ano? Hindi, si Homoroble. Homoroble. Okay. Sa Perpetuan. Tapos si... Ano school? Yung sa San Beda. Puro si Happy. Si Raymond lang yata yung... Malayo talaga. Pinoy. Puro film. Okay. Puro... Ano naging film yun? Ano? Puro import. Import? Guest. Student, exchange student. No? Okay. Ayun. Student exchange. Bitawan pa kaya ni Raymond yung lamang na yun, Idol? Sabi ko naman kay Raymond, as long as we're winning, he has a good chance because you got, I think, 15 points per parang bonus for every win. Tapos consistent naman siya sa rebounding at saka sa scoring. So, yun ang kailangan talaga yung pagka, if you end up getting number 1 sa elimination, laki ng chance niya. Si Nicole, may tanong sa'yo. Coach Kaloy. Sino po yung magpapadraft? Si Ray po ba magpapadraft na siya? Si Raymond, I think he's going to join the draft already. Kasi alam ko kasi maraming gilas na hindi siya sa draft, so magiging shallow yung draft na yan. Okay, we see. May Dennis? Ayan, Coach, kumusta ba ang chance natin ngayon second round? Medyo, alam naman natin yung mga teams are stepping up, but so far ito ba yung ma-straight na talaga natin hanggang championship? Boses mo talaga pang radyo Ha? Pero radyo rin boss mo. Di AM natin. Well, yun nga, pinag-ahandaan talaga kami dahil siyempre everybody wants to be those on top. So, yun, just tell the pressure, the players now not to be pressured. Yeah, nobody's even expecting us to be number 1 at this point. So, all that we have to do is do what we do, yung ginagawa namin tama, which is just continue playing defense and just give confidence to each player. Okay. Thank you so much, Coach Kaloy, ha? Coach, isa na lang. Isa na lang. Ayaw ko pa. Si Jeda, asawa ni Ronnie Matias. Batiin mo naman, birthday ngayon. Oo nga, kasama ko sa actually the other day, early celebration, kasama ko si Ronnie sa si Jeda. So, happy birthday, Jeda. Okay. Thank you. Wala na. Gusto ko pa magtanong pa kayo. Tanong pa kami. Anong masasabi mo sa trade na nabitin ngayon sa Meralco at saka Air 21, Petron, tsaka Air 21? May trade sila? Puro trade ng trade, Okay. Coach Kaloy, thank you, ha? Salamat sa ito. Gusto ko itong kakausap lagi, mabait ito. Thank you. Coach Kaloy, ayan, salamat. Si Ate Rose Montreal, nag-text siya sa atin ulit, yung PBA Business Development Head. At ang eka niya, watch nga raw si ako. Tumaba ako ngayon. Natigil ako. 4 weeks na sayos na mag-gym, no? Si Aris Valenzuelas, boss, salamat po. Napanood ko. Bagets ako sa jersey. Red jersey ko. Okay, salamat. Tapos si John Mark Galedo, ito cyclist din. Boss, babati naman Grace and kay Bobby Paris namin. Hehehe, salamat. Panalo si John Mark kanina, nice. Nanalo siya sa qualifier kanina. Tapos si Chef Mike Francisco, idol, bagay sa iyo yung relo mo, pre. Salamat! Sa kanya galing to. Astig. Si Mike Francisco. Maganda to, ha? Tignan nyo yung relo ko, Magic to, magic watch. Touch the screen. Wala kayo nakikita. Itim, di ba? Pipindutin ko. Nakita nyo? Pumupula. Ha? Umiilaw siya. Magic. Hey, game. Next. Email tayo, email. Basa na. From John Avila. Good day, Pogging Snowballs, Dennis Gandang Meg. Siyempre, pretty Nicole. Update po kay Kagiwa. Bakit po hindi niyo siya tinatawagan through your phone, boss? Challenge. Mabuhay PTV Sports. Tawagan mo na. She's no bad one. Hindi kasi, si Marco kasi pag ganitong oras tulog eh. Sa totoo lang. Pero sige, try natin, ha? Tatry ko, ha? Tatawagan na niya. Tatawagan natin si Mark. Pero, try ko lang, ha? Okay, pag ganitong oras, promise, tulog po siya. Kasi, manggagaling siya ng practice, pre, mga 12 eh. Ito, nag-ring, si Mark. Makakarating siya. Hello. Kumusta, bro? Ay, Mike, isa na. Kumusta, bro? Hello, Mark. Kumusta Mark ka, Andaya. Mark, hindi ba? Nasa ano yan? Jensen ngayon yan eh. Ito, nagre-ring si Mark. Ano ba si Mark Andaya? Nasa Jensen ngayon. Naglalaro doon kay Manny. Nagre-ring si Mark eh. Mark, wake up.
Wake up. Wala. Dahil natin yung isang number niya. Ba? Oh, may isa pang number. Sige nga, dahil nga. Wait lang. Dahil nga. Pinokopya. Ito yung secret. Dito ang isa sumasagot dito si Lauren. Ano yun? Hanap ko ng email. Di sumasagot si Marky. Mamaya magte-text to. Mga banda alas 7, tatawag This one to. is from Christian Galos. Good afternoon po, Poging Snow, Guwapong Thank Dennis you. at Meg at Nicole. Ha? Sino po ba ang kasama ni Kirby sa Hinebra na ititrade din po at pabati sa Bicol kay Gianna Marie Galos? Gianna Marie Galos at Galos family. Ayan. Kasama ni Kirby. Sa trade sa Hinebra? Oo. Si Kirby Wala, lang. siya lang. Si Kirby lang. Pero, parang, kumbaga sa, naka-permis. Hardball muna, hardball. Kumbaga sa horse racing. Hardball. Kanina may nagtanong about horse racing. Yeah. Horse racing. Ano yung pinipigil? Inihilay liig. Ganun yung no? Ganun yung tinitingnan nila pag bumibiyahe yung yung jockey, hinihilay. Nakikita mo ba yun? Nanonood ka ba ng karera ng kabayo? Kasi pag hinila mo yung leg nun ng konti, minsan ganun yung magagaling yung mga jockey Di ba? Parang si Wally yan Si magaling, favorite kong jockey, si ano yung si Wally, yung sa jockey? Hindi yung si Bayola, komedyante yun May jockey na Wally. Galing yun, yung hinihila niya, mga kalaban nila JB Guse yun Di ba? Nakalimutan ko yung pangalan hinihilang ganun, Ganun, hilahin mo ganun. Ganun, ayan. Okay, next. Basta tayo Ito, from Jeffrey Caligurian. Ito, Idols no, ask ko lang po kung may trade or swap sa Alaska Aces. Pabati rin po yung barkada kong panot na si Ron Apostol. Thanks sa inyo, sana nabasa na. Hindi, meron story Si Aldrich. Pero dinidani ni Luigi Pero totoo yun 4 yung inaalok niyang team. For Aldrich. Ano mga kapalit? Future pick. Future pick. Mga 2014, 2015. Ayan. Okay. Tapos Direct nag-a-apply sa 1-4. Hindi, nakalimutan ko yung pangalan ni, nung wali na yun. Di ba may JB Guse? Ang dami mga pangalan ng mga Jackie. Alamin ko mamaya. Okay. Si Doy. Nanonood sa atin yung si Doy. Hindi ba sa Ha? Kayo, niloloko niyo ako Sige, tatawag ako sa, sa Pilracom. Sige, basa ka pa ng mga message. Next email, this is from Roylan Pagustan. Yan. Good Wally, Eve, ako Idol nalaman Snow and Dennis at gandang Nicole. Ano balita kay Asitaw Lava? Hindi na ba matutuloy trade niya sa GSM? Ayan. Ayun, si Asi, umaasa pa rin. Still hoping, yes. Na makakapaglaro for Barangay Hinebra. But, yun nga, ayaw bitawan ni Meralco. Kumbaga sa, parang posting ng Meralco. Hindi, parang yung Meralco doon. Kasi pagka ako napunta talaga sa Hinebra si Asi, abay, kompleto na, Brad. Oo naman. May power center sila, may power forward in Japet. Hindi, yung power solid center. Di ba? Hello, may bagong posisyon. May power forward sila. May power small forward pa. Power guard. Power guard. Hindi, ibig sabihin, partner, lahat doon, ma-feel na nila yung mga Powerful. Powerful talaga. For how long? Yeah. Pero may balita ako last time nung natalo sila sa Alaska. Parang may narinig na parang napag-usapan. Ano kaya si Eric Ming? Ano tayo sa rebound Ang problema kasi kay Ming, hindi nakapag-ensayo, Brad. Kailangan pa ba mag-ensayo? Hindi. Bagsak yung, tingnan mo si Abueva, Brad. Di ba nagbakasyon sila na matagal? O yung unang 2 laro, basura. Kinalawang. Yun yung problema doon, di ba? Okay, halika na, Keisha, pasok ka na raw, sabi ni Direk. Okay. Hello, Keisha. Ito na, mic mo. Ayan. Okay, so basa pa tayong 2, tapos paalam na kami. Sige. Okay? This one is from Jeriel Manalad. Good afternoon. Ano pong NT? Talking text. Yan. Si babalik na. Si Jimmy Lapag. Okay, babalik na later. Bumalik na siya. Congrats. O si Atty. nanonood, salamat. Tapos ito, tinatanong ko yung karera, yung Jackie kanina. Ang tinext sa akin, 24, 32, 23, 25, 53, 12, 32. Ha? Tip ba to? Okay, anyway. Okay. So, Keisha, paalam ka na, sponsor mo. So, maraming salamat sa Dermasthetic at binabati ko si Lola Memen, my mama, my Lola, and sa lahat ng mga friends namin dyan sa Jensan at sa Coronadal. Maayong
Gabi, sa inyong tanan. Okay. Si Chef Mike, tetext na lang ito ang sagot. May sponsor, ano? Okay, and ikaw, Nicole? We also want to thank for the amazing playground. Yes. For our shirts, our jackets. Yes, awesome jackets. Okay. And I want to thank my mom, my dad, my sister, and my lola. Yan. O naman, 168. Salamat. Okay. Kala ko Jackman Emporium eh. Ito, Almasan, tapos si Umorogbi ng Nigeria nangunguna, tapos si Harold Arboleda, pangatlo. Salamat kay John Paul Manahan. Salamat po sa Baraka Manahan, Jicola, Mr. George Chua, Michael George Chua, Mr. J. Lianos D, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casiao. Salamat din sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Gulo, Wina Rosa, Jacob Manapas at Robin Roa. Salamat din sa Pimp Kicks, Pimp_Kicks sa Instagram, at salamat din Pimp Kicks naman sa Twitter, at sa Sixth Man PH, na para po sa akin t-shirt na suot. Again, thank you, at kay Ninong Renato Lira ng Relitors. Ako po niyo ni Coach Lo Badwa. Keisha Halili, Nicole Ramos. Dennis Springs, I love you, Queenie. Zia. Ang tabayanan po ang News at 6 with Miss Cathy San Gabriel, Attorney Mark Castrodes at Ralph Abina. Sa inyo na po at narito ang kanilang mga yung susunod po na sisigaw. May skandal. Ito na.